Anyari? Akala ko ba BFF kayo, Marcos Jr.? Anyari? Bakit ganyan? Diba? Now, ano pang nangyari? Abay, dun sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcos Jr. ang China. Napansin ba niya na tanging Pilipinas lang ang bumanat sa China? Yung mga leaders ng Singapore, leader ng Malaysia, leader ng Vietnam, Cambodia, halos lahat walang ginawa kundi purihin ang China. Bakit? Dahil gaya ng Pilipinas, ang China ang pinakamalaki nilang trading partner. Like everyone, China ang pinakamalaking supplier nila. Like everyone, China is very important as a source of capital. And like all other countries in Southeast Asia, halos lahat ng kanilang mga turista, ang pinakamalaking numero ng turista na bumibisita sa kanilang mga bansa ay galing sa China. Pero hindi. Si Marcos Jr. ang kaisa-isang bumanat sa China dahil nga dito sa South China Sea. As if naman, kakampihan siya ng kabuuan ng ASEAN. Alam mo, kabuuan ng ASEAN, ang kanilang paninindigan, dapat magkaroon ng code of conduct. Yun lang. Pero sila, bagamat hindi lang naman Pilipinas ang merong conflicting territorial claims, nandyan din po ang Malaysia, nandyan din po ang Indonesia, nandyan din po ang Brunei, nandyan din po ang Vietnam, at nandyan din po ang, sino pa ba? Malaysia, no? Meron din sila. Hindi nila ginagawang sagabal doon sa kanilang diplomatic relations with China. At patuloy sila na nakikipagkaibigan dahil numero uno ang mga Chino pagdating sa turista na bumibisita sa mga bansa at numero uno pa rin pagdating sa mga kapital na pinapasok sa mga bansa sa ating sa loob ng ASEAN. And yet, si Marcos Jr. na tayo ang pinakakonting turista na dumarating galing sa China, tayo ang pinakamaliit na puhunan na pinapasok ng China, siyang kaisa-isang ng away sa China dyan sa ASEAN Summit. Hindi ko nga maisip, ano ba, talaga bang out of this world na pag-iisip ni Marcos Jr.? Di pa siya nag-iisip bakit siya lang ang nakikipag-away sa China samantalang lahat ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia ay nagnanais na mas malapit at mas mainit na pagkakaibigan sa China para nga po sa pangangalakal, sa kapital at turismo. So paano ang naging performance ni Marcos Jr.? Mukha pong kawawa. Wala halos pumansin sa kanya. Ang bida syempre dito sa ASEAN Summit neto ay yung leader ng Timor-Leste kasi siya ang pinakabagong miyembro ng ASEAN. Bukod pa dyan, syempre ang superstar yung chairman, si Anwar Ibrahim ng Malaysia dahil siya yung current chairman at saka ang kanyang termino hanggang December of this year. Tayong susunod na chairman pero magsisimula po yan Enero of next year at inaasahan natin na ang susunod na ASEAN Summit gaya ng panahon ni Tatay Digong ay sa susunod na taon kung saan si Marcos Jr. na ang presidente. Sana po magkaroon ng mataas na respeto ang mga leaders ng ASEAN kay Marcos Jr. pero kung ang magiging basihan ay itong nakalipas na ASEAN Summit, wala pong pumansin kay Marcos Jr. sa ASEAN. Parang hindi siya nag-attend. At hindi lang yan, parang wala na nga pumansin at parang wala na nga siyang presensya, wala pa siya dun sa larawan ng mga leaders ng ASEAN at yung mga partner states ng ASEAN. So completely, walang pumansin, literally and figuratively, kay Marcos Jr. So mga kababayan di po nakapagtataka na habang hindi pinansin ang ating Presidente Marcos Jr. sa ASEAN Summit, anong nangyayari sa Pilipinas? Ang peso po sumasad na to 61. Lowest ever in history, bagong Pilipinas. Ang stock market below 6,000. First time in history, bagong Pilipinas. Mas malala pa po yan sa panahon ng COVID. Pwede ba yon na talagang ang ating stock market mas malala pa sa panahon ng COVID and yet wala namang COVID ngayon? Ang ibig sabihin po niyan, napakasama ng ekonomiya ngayon
alam ng mga karating bansa natin sa Southeast Asia na hindi mabuting pinuno itong si Marcos dahil habang sila lahat ay napakaunlad ang kanilang mga ekonomiya, ang mga Pilipino ay nagdurusa. Kaya mga kababayan alam ko tapos na itong pagtitipon ng October at 30 or dahil ngayon ay delayed ako sa inyong oras o nagaganap pa. Kung kayo'y pwede pang sumali dyan sa mga pagtitipon, sumali na po kayo. Kasi ngayon, hindi pinapansin ng Pilipinas, pinagtatawanan pa tayo dahil nga doon sa korupsyon sa ating bayan. Pinakamalala na po ang korupsyon sa atin, hindi lang sa Southeast Asia, kundi siguro sa buong daigdig na. Nakakahiya na po ang Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. So kung hindi pa po kayo sumasapi sa mga pagtitipon ngayon dyan sa October 30, ngayong araw dyan sa ating bayan sa Pilipinas, sumali na po kayo. 31 pa lang po yung pagtitipon ng October at November 30. So hinihikayat po kayo, sumali na kayo sa mga pagtitipon ng 31 na Oktubre at saka 30 ng Nobyembre. Ang ating mensahe, nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa korupsyon, itigil na natin yung korupsyon na yan. Nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa kawalan ng liderato ni Marcos Jr., palitan na. Nandiyan naman po ang Vice President natin si Inday Sara Duterte, hindi lang po siya power hungry. Kaya hindi siya nananawagan sa pagbibitiw ni Marcos Jr. dahil ayaw rin niyang makinabang sa ganyang panawagan dahil pag siya nanawagan na ganyan, parang linuklok na niya ang sarili niya sa pagiging presidente. Hindi po kasalanan ni Inday Sara Duterte na iniiwasan niya na siya'y magmukhang power hungry. Pero ang katotohanan, kinakailangan na po tayo magpalit. Dahil tignan niyo po ang ekonomiya, the worst are all happening now. The worst performance of the stock market, the worst performance of the peso. Pareho po yung barometer. Sukatan po yan ng sigla na ekonomiya. Kung pinakamalala na po ang bagsak ng piso at ng stock market, yan po ang pinakamalalang bagsak ng kabuhayan sa Pilipinas. Gumising na kayo. Matindi na ang problema sa pagkagutom. Ngayon ang pagkagutom kasama na ng pangunahing problema ng sambayan ng Pilipino, ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, mababang sweldo, at ngayon po ang pagkagutom at kawalan na ng pag-asa ng ating mga kababayan. Kinakailangan na po ng pagbabago. Huwag na po tayo mag-antay na 2028. Sa tingin nyo ba, kapag nag-antay tayo ng 2028 at hawak ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ang makina, magkakaroon ng patas na eleksyon? Huwag na po tayong managinip. Hindi nila pauupin si Indang Sara, kaya nga gusto muna nilang matanggal bilang isang katunggali sa politika. Pero dahil hindi nga po sila nagtatagumpay sa ngayon, ang next plan ay wag siyang panalunin sa eleksyon in 2028 by hook or by crook. Ulitin ko po, wag na kayong umasa na babasahin ng tama ng mga makina ang boto ninyo para kay Inday Sara kung aantayin nyo pang eleksyon sa 2028. Dapat ngayon pa lang gawin na nating presidente si Inday Sara dahil hindi na tayo mabubuhay pa kung aantayin pa natin ng 2028. Baka mamaya mahigit 100 na ang dolyares pagdating ng 2028 at the rate itong si Marcos Jr. ay nagpapalakad ng mga bagay-bagay.